September 26, 2009, isang Sabado na dapat ay tahimik at normal na araw para sa karamihan. Pero sa Palmera Phase 4, Caloocan, ang ambon na kanila'y inaakala ay siyang naging unos. 2009, nung isailalim sa state of calamity ang National Capital Region at ilan pang karatig na mga lugar dahil sa pananalasa ng Bagyong Ondoy. Cover sa Provident Village sa Marikina, bilang na namatay, bunsod ng hagupit ng Bagyong Ondoy, umabot na sa 75. Ang tindi ng hagupit ng Bagyong Ondoy noong September 26, 2009. Pero ng kanilang bubong, isinugal ng mga taong ito ang kanilang buhay habang tinatangay sila ng rumaragas ang ilog ng San Mateo. Pero paglampas sa tulay, wala na ang mga nakatuntong sa bubong. Makalipas ang 60 taon, matapos ang pananalasa ng Bagyong Ondoy, aming binisita ang lugar ng Palmera Phase 4. Dito sa munting mga tahanan, may mga nakatagong kwento ng pagdurusa at pag-asa ng bawat pamilyang minsang winasak ng trahedya. Ito ang pamilyang Gayaran at ito ang kanilang kwento ng tibay at pag-asa. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Elsie Triñanes Pavia Gayaran. Siya ay isa sa survivor ng Bagyong Ondoy. Matagal lang naninirahan sa kanilang komunidad at hanggang ngayon ay patuloy na lumalaban sa agos ng buhay. Gano'n na po kayo katagal dito? 2005 pa ako rito eh. Hanggang ngayon. Ano po yung ginawa niyo nung malaman yung magkakaroon ng bagyo? Nag-ready po ba kayo? Hindi. Ano naman kasi nasanay na nga kami sa bumaba siya ng ganun lang tapos nawawala din. So hindi na po kayo nag-ready? Kasi parang... Naka-ready naman kasi pagka ganyan magbibitaw, may nag-iikot naman kasi mga barangay na sasabihin na may ano yung dam, magpapakawala ganito ganyan. Yun, mga bata kahit gabi pinapakita namin dun sa taas. Sa tuwing may anunsyo ng bagyo, muling bumabalik ang takot. Para kay Elsie, ang bahay tila'y pabalik-balik na bisita. Karaniwan ngunit delikado. Kapag nag-ikot ang barangay at binalitang magpapakawala ng tubig ang dam, agad silang kumikilos. Kahit hating gabi, inaakyat nila ang mga bata sa matataas na lugar, umaasang malalampasan muli ang unos. Sa mundong sanay sa peligro, paghahanda ang tanging sandalan. Maaari niyo po bang ikwento yung nangyari habang bumabagyo? Yung ulan, bago kasi umuulan muna ng isang linggo noon na parang ano siya, yung tinatawag nilang, yung Pabugso-bugso? Hindi naman, yung pabugso-bugso kasi lumalakas, hindi naman siya, talagang isang linggo siyang, yung ulan niya ano lang, parang ambon-ambon lang, yun. Yung Ondoy, walang natira, was out talaga ako nun. Walang natira. Was out. Barong-barong bahay ko kaya Ang matagal na pinag-ipunan, nawala na lang bigla. Ang lahat ng naipundar nila, isang iglap na tinangay ng bagyo. Iniiwang wasak ang tahanan at ang buhay na pilit nilang binuo. Kasabay nito ay ang pagbalot sa kanila ng takot at pangamba. nililigpitan ko ng mga damit yung anak ko. Bigla, hindi ko pa nailalabas lahat yung anak ko. Umano na, lumaki talaga yung dalawang bata pa lang naiakit ko sa taas. Babalikan ko yung isa. Sinakay ko na lang sa batya. Ano pong naramdaman niyo nung time na yun? Kinakabahan ako, hindi para sa akin, hindi para sa anak ko siyempre. Ito paano. Sa gitna ng biglang pagtaas ng baha, mabilis na binalikan ng isang ina ang kanyang 3 anak. Inilagay niya ang bunso sa isang batya para mailigtas mula sa rumaragasang tubig. Sabi niya, hindi ako kinakabahan para sa sarili ko. Mas kinakabahan ako para sa mga anak ko. Sa harap ng peligro, ipinakita niya ang tapang at pusong handang mag-alay alang-alang sa kanilang kaligtasan.
Pwede po bang pakwento kung hanggang saan po umabot yung tubig? Yung Ondoy. Talagang may kukwento kasi araw eh. Araw yun eh, alas eh. Yung yung bubong, hanggang taas ng bubong, abot sa atin. Opo. Basta, kung ito yung pinakang bubong, kaunti na lang nung dulo ng bubong ang natitira. Tapos taon na Opo. talaga. 2 taon na yung tutusin eh. Kumbaga sa ano. Habang pinapakita niya ang bakas ng trahedya, mahinahon niyang inuulat kung hanggang saan umaabot ang baha. Sa bawat guhit sa pader, makikita ang tindi ng unos at ang tibay ng mga taong patuloy na bumabangon. Na LC, paano naman po kayo natulungan ng mga barangay official dito? Nabigyan po ba nila kayo ng ayuda pagtapos po mga relief goods, ganon? Yun, hindi naman sila nagkulang kahit papano. Halos lahat naman nabigyan. Sapat po ba yung binigay nila? Kaya sapat naman kasi kahit paano eh. May trabaho naman yung sa construction. Kahit paano, nakakatulong din. Kahit paano ba hindi na, pagpaubos na kahit paano mayroong parating na grasya, mga ganyan. Kumbaga, nakasurvive kayo sa Opo. binigay nila. Sa gitna ng pagharap sa pinsalang iniwan ng kalamidad, ikinuwento ni Nanay Elsie na hindi naman nagkulang ang barangay. Halos lahat ay nabigyan ng ayuda at relief goods. Bagamat simple, malaki na rin ang naitulong ito sa kanilang araw-araw. At dahil may trabaho ang kanyang asawa sa construction, kahit papaano ay may dagdag na pantustos. Para kay Nanay Elsie, sa kabila ng hirap, may mga biyayang patuloy na dumarating. Paano po kayo nakapagsimulang bumangon po? Na hanggang ngayon, pagtapos ng mga trahedyang nangyari, ng mga kalamidad. Ganun talaga eh. Kailangan talagang, parang pakikipagsapalaran ulit. Parang bang kala mo nag-uumpisa ka pa lang, parang ganyan, pagka ganun pa lang nangyari sa'yo. Talagang iisipin, ay, panibagong ano na naman to. Ganyan. Pakikipagsapalaran kasi, siyempre, pag-iipunan mo, hindi ka naman basta-basta naman din makakapagpatayo lang ng ano, kaya kahoy lang. Habang inaalala ni Nanay Elsie ang mga pinagdaanang trahedya, lantad ang bigat ng kanilang muling pagsisimula. Kwento niya, para bang bumalik sila sa umpisa. Isang panibagong pakikipagsapalaran na kailangan harapin kahit mahirap. At dahil hindi agad kaya magpatayo ng maayos na bahay, kahoy muna ang kanilang napagtsatsagaan. Sa bawat araw, pilit nilang binubuo ang nabasag. Paunti-unti, pero may pag-asa. Ano pong advice nyo sa mga sa mga mabababang lugar na katulad nyo na para hindi nila danasin yung ganito? Hindi naman kasi kahit paano nga eh, parang nagkaroon na ng ano eh, aral ba na, uy, may bagyo na naman. Kailangan alerto. Kung kinakailangan huwag kang matulog, huwag kang matulog. Pagka umarangkada na yung ulan, matik na, labas, mga inakay, ganyan. Parang mga ganun ang ano, tapos nag-ano lang, uy, yung baha, parating na. Tapos habang lumalakas yan, ako naman, nag-iipon na ng gamit, magkakagis na naman ako ng gagis, pagpiksa. Ang aral na paulit-ulit nilang pinanghahawakan, handa dapat, laging alerto. Sa kanilang karanasan, ang maagang pagtingin sa taas ng tubig at mabilis na paghahanda ng mga gamit ay nagiging susi para maligtas ang buhay. Isang paalala na sa harap ng sakuna ang kahandaan ng kanilang sandigan. Nanay Elsie, ano na pong trabaho nyo ngayon? Ano pong pinagkakakitaan nyo? Anong source of income? Yung kasama ko ngayon sa buhay, construction. Ako naman, pagka, ayan, yung mga kapitbahay ko, palinis naman ito sa kanal, ganyan. Maragal na trabaho yan eh. Madagdag income din yan eh. Sige, ganun. Ayun po yung bumubuhay sa inyo araw-araw. Pag may kalakal, nangangalakal din. Eh, sabi nga yung, pag maragal na trabaho, sige lang, sige, basta makaraos. Huwag lang tayong mga ng kapwa. Yun, makaraos, totoo lang. Kahit pa paano, Opo. nakakasurvive kayo. Tsaka kailangan, para makasurvive din, kailangan may panalangin, hindi palaging palaging nakalahad ang kamay, di ba? Kailangan talaga magdasal, kahit pa paano. Sa likod ng bawat araw ng pagsubok, patuloy na lumalaban si Nanay Elsie. Mula sa simpleng paglilinis ng kanal hanggang sa pangangalakal,
Tinitiis niya ang hirap basta marangal ang trabaho. Para kay nanay, dasal at sipag ang sandata para makaraos. At sa kabila ng lahat, may oras pa rin siyang magpasalamat at ipanalangin ng iba. Ano pong ma-advise nyo sa katulad nyo na nakaranas din ng ganyan o ng mas malala pa? Tibayan nila ang loob nila. Magpatuloy lang. Magpatuloy, huwag silang bibitaw. Kumapit sila sa lumika. Ano talaga? Lang talagang bukal sa puso nila yung pananampalataya nila. Mas pagkakulang. Hamon niya ng Diyos, kailangan nyo Yun. tanggapin, no? Kailangan lagpasan. Kung sakaling tong mga unos na to, siguro nga sabi ko, baka sa daming taong nilikha niya, mga kumbaga sa magulang, papaluin ko kayo. Yun ang ano niya, parusa niya, parang ganyan. Panggalabit ba ika nga nila, yung sabi ng matatanda. Sa harap ng mga pagsubok na halos bumagsak na siya, nanatili si Nanay Elsie na matatag at may pananalig. Ang payo niya, tibayan ng loob. Magpatuloy at kumapit sa may kapal. Para sa kanya, ang bawat unos ay hindi parusa, kundi paalala. Isang pagtapik ng Diyos upang makabangon. Hindi niya kinakwestiyon ang nangyayari. Sa halip, pinasasalamatan niya ang bawat araw na may hininga at lakas ang kanyang mga anak. Dahil sa huli, dasal at pag-asa at tiwala ang tunay na sandatang maghahatid ng ginhawa.